Yung ibang tao na bakit trabaho ng trabaho or bakit si upang permit niya, 2 beses yung trabaho niya, 3 beses yung tinatrabaho niya. Kasi hindi po natin alam kung ano yung mga monthly expenses po nila. So, pagdating po dyan, no comment po ako dyan kasi sa experience ko ay ganun din po ako. Pero hindi kami pare-parehong kung binabayaran. So, wala pa akong masay dyan, guys. So, ayun, dito sa Canada, kailangan mong lumaban at A few moments later. Hi guys, magandang araw. So ang topic po natin ngayon guys, kung ano yung mga struggles natin dito po sa Canada. So ang i-share ko lang sa inyo guys, yung mga kalimitang problema ng mga pamilya dito sa Canada, kung ano yung mga problema dito na tinatamasa, lalong-lalo na po pagbago pa lang kayo dito sa Canada. So, just keep on watching. Hi guys, magandang araw. So, panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon po tayo. So, pangalawang araw ko po na day off ngayon. Then, maaga po ako nagising kasi nag-aabang po ako ng shift. So, nag-aabang po ako ng overtime kasi pangalawang araw na po tayong day off. So, tama na rin yung isang araw o 2 araw na pahinga. Kailangan po rin natin kumayod kasi syempre ang daming bayarin dito sa Canada. So ang hirap kung aasa lang po ako sa kinikita ko na regular ng 4 days work, 4 days off. So kung minsan 4 days work ako tapos 3 days off lang ako. So kung hindi po ako mag-overtime at aasa lang po ako sa regular na sahod ko, ay hindi po ko kayang bayaran ang aming mga expenses buwan-buwan. So, yan. Mga struggles po natin dito sa Canada, lalong-lalo na po sa bago pa lang padating or bago pa lang dito sa Canada. So, i-share ko sa inyo yung guys, yung mga ano natin, mga struggle, mga problema po natin na tinatamasa. So, unang-una guys, yung weather. Syempre, bago pa lang kayo dito sa Canada, bagong salta lang, naninibago po tayo sa lamig. Kahit mag-aapat na taon na po ako dito, ano pa rin, hindi pa rin ako talaga sanay sa lamig dito sa Canada. Kasi sobrang lamig talaga, lalo na po sa winter. Tapos ang ayaw ko kasi pag sobrang lamig, doon po nag-umpisa yung ubo ko, yung asma ko. Tapos okay lang sana kung ubuhin kung mabilis lang maghilom. Kaso nga lang kasi sa sa health ko, pag inubo po ako, kasabay na rin yung asthma ko. So tumatagal po yung ubo ko tapos kinakapos pa ako ng hininga. Kaya ayaw na ayaw ko talaga yung lamig dito sa Canada, guys. Sobrang lamig dito sa Canada. Kung minsan nag-negative 40. So ang pangalawa, yung yung environment. Yung environment po, ibig ko sabihin, yung mga taong nakakasalamuha po natin, yung mga taong, yung kapwa nating mga Pilipino, ganun. So, syempre, mag-a-adjust din po tayo dyan. So, sa environment, guys, sa mga taong nakakasalamuha po natin, lalong na po yung mga taga rito. Syempre, iba yung kinalakihan nating environment sa Pilipinas at pagdating dito sa Canada. So, kailangan din po natin mag-adjust yan. Lalo na po sa kunwari, papasok tayo ng restaurant. Tapos, nauna po tayo, pero mayroong sa likod, yung mga taga rito. Siyempre, papaunahin po natin sila. Kasi hindi natin alam kung ano yung nasa utak nila, kung inunahan natin sila, pero sa likod sila. So, ang gagawin ko na lang dyan siguro, bubuksan ko yung pintuan, paunahin ko na lang sila. Ganon. Para respeto na rin, kasi para hindi nila ma-misinterpret. Ganon. Tapos, yung mga taong nakakasalamuha po natin, hindi po natin sila, kung ano yung ugali mo sa Pilipinas, dadalhin mo sa Canada, wag po. Kasi hindi naman natin pare-pareho or hawak kung ano yung nasa utak nila. So,
just go with the flow na lang. Huwag mo na lang silang anuhin, kasi hindi mo naman alam kung ano yung ano nila, tinatamasa nila, or ano yung problema nila. Kaya ano mo na lang, sa ano ka lang, sa may boundaries. So ganon, may boundaries na lang, kasi hindi naman halos araw-araw ay okay sila, okay ka, tapos sila hindi naman okay. So ano mo na lang, pakiramdaman mo na lang yung sarili mo, or yung magkaroon na lang ng boundaries sa isa-isa, para walang sigulot, walang away, ganon. Yun yung sinasabi ko sa environment, sa mga taong nakakasalamuhan po natin. So hindi pwede yung ugali mo sa Pilipinas dinadala mo dito sa Canada. Ibang ano naman yung usapan. Tapos na-experience ko din dito nung bago pala ako dito pala sa Canada, guys, ikukwento ko. May mga ibang Pilipino na porket PR na sila, or porket Canadian citizen na sila, parang parang wala silang pansin sa'yo. Kumbaga, kung papansinin mo sila, mauuna kang mag-approach sa kanila. Kapwa mo Pilipino to, mauna kang mag-approach sa kanila, tapos tatanungin nila agad sa'yo, anong mo dito? International student ka ba? Ganon. Tapos pag sinabi mong oo, parang makikita mo sa gesture nila na iba, na parang na-describe ka ba, na parang sila ay Canadian citizen, porque Canadian citizen o PR, iba na yung nila, yung gesture nila, parang, uy, ikaw international student ka parang dito, parang ganon. So wag mo na lang patulan, hayaan mo na lang sila, kasi hindi man na natin alam kung ano yung nila kung ano yung sitwasyon nila nung dati, kaya sila naging ganyan. So wag mo na lang patulan, para makaiwas na lang sa kasi kapwa naman natin Pilipino yan So yun, hinayaan ko na lang nung time na yun. Tapos mayroon din ibang Pilipino din na sasabihin nila, PR na ba kayo? Bago pa lang ako dito, PR ka na ba dito sa Canada? Ganon. So sabihin ko, hindi, nag-aral pa po ako, ganito. Tapos ayun, advice lang din konti. So hindi ko naman lahat pinapareho. Ang sinasabi ko yung experience ko nung nag-aaral pa ako. Tapos yung pangatlong struggle dito, lalo na pa nung pa lang ako dito, yung nag-aaral pa ako, yung sa school. Kasi iba yung curriculum, or iba yung the way na teaching nila sa Pilipinas at dito sa Canada. So parang kakapakapa pa ako noon, kasi sa Pilipinas kasi wala doon yung plagiarism. Pero ngayon tingin ko mayroon na. Dati sa time ko, yung 2000 kupong-kupong pa, wala yung plagiarism sa Pilipinas. So kung may ipapa-research si teacher o professor, pwede mong i-research sa libro na hindi mo na kailangan mag-quote, o hindi mo na kailangan isulat yung author. Pwede rin akong mag-search sa computer, gano'n na hindi ko na isusulat kung saan ko kinuha. Pero dito, importante po yon. Bawal na bawal sa kanilang plagiarism. So yun din yung isa na advice ko sa mga nag-aaral or international student, na mag-quote po kayo, or magsulat po kayo ng kung saang site or website, o kung sinong author man lang yan. Isusulat nyo, guys, kasi pwede kang i-report as plagiarism. Tapos ang hirap pa yan pag ni-report ka ng professor mo nang gumawa ka ng plagiarism, nakaano ka ng plagiarism. Pa yan, mayroong educational na online na papagawa sa'yo. Tapos may mga exam pa yon. Tapos exam na kailangan maging 100% or 75% para makapasa ka sa module na yon. Yun, i-report ka nila, tapos may papagawa sa'yo na online na kung ano yung dapat mong gawin para hindi ka ma-plagiarism, ganun. After noon, mag-online module, may quiz. So yun. Then yung pang-apat, syempre yung financial, yung mga gastusin natin dito sa Canada. So yung sasabihin ko, yung time ko na nag-aaral pa ako, yung time na yun, nung una-una, mga first month, second month, okay pa naman ako sa expenses ko, kasi yung time na yun, nag-bed spacer po ako.
450 yung bayad ko sa sa kwarto, tapos ako pa lang naman noon, kaya okay pa ako. Hindi pa ako tight sa expenses noon kasi wala pa dito yung asawa at anak ko noon. Pero nung pagdating ng mga mga 6 months, 7 months, kasi yun, umpisa na po ako nag-aaral. Tapos hindi ka naman po makaaral ng full time or 40 hours a week kasi nag-aaral po ako noon. So parang ang ginagawa ko noon, 20 hours per week lang ako nagtatrabaho. So tapos dumating na yung asawa at anak ko, yun, nandyan na yung pagdating ng mga mga bayarin, ayan na, nag-umpisa na dyan. So, kung bago ka pa lang dito sa Canada at mag-isa ka, single ka, kailangan mo pa din magtrabaho kasi mahal ang bilihin dito sa Canada, lalo na sa, sa pagkain. Tapos kung may sasakyan ka sa gasolina, ganun mahal po ang gasolina. Hindi, tama lang din ang gasolina. So kung kumuha ka ng sasakyan, doon din napupunta yung bayarin mo. Tapos 20 hours per week ka lang magtatrabaho. So mahirap tustusin ang mga bayarin kung nag-aaral ka pa lang. Pero kung dumating ka dito sa Canada at ready ka sa mga finances or may dala ka talagang pera hanggang duration ng matapos ka ng pag-aaral. So sa tingin ko, hindi mo siguro poproblemahin yung expenses buwan-buwan. Pero sa lagay ko noon, nung international student ako, parang ang dala ko lang pera at 9,000. Tapos doon ko pa kinuha yung second sem na tuition fee ko noon. So talagang na rin ako noon, yung time na yun is nagipit din po ako noon kasi yun nga, tapos noon nandito na rin yung asawa at anak ko. Gipit na rin po kami noon kasi mahirap, kasi may sasakyan kami, tapos tumaas na rin yung bayarin namin sa bahay. So ayun, tapos yung pangalawang pangalawang kurso ko ulit, medyo mahal yung tuition fee. So ayun, yun na nung umpisa yung mga expenses na mga problema. Then sa ngayon, tapos na ako nag-aral, ganun pa rin yung struggle po namin about sa expenses. Kasi mas lalong dumami or maraming responsibilidad na kailangan naming bayaran buwan-buwan. Then syempre, isa na yung bahay, kasi nga kumuha ako ng bahay. Yung monthly mortgage, kasi dito hindi siya, depende sa'yo kung kukuha ka ng bahay, depende kung bayaran mo siya ng bi-weekly or every 2 weeks or monthly. So yung bahay po namin, monthly ko po binabayaran. Tapos mga BC Hydro, yung BC Hydro dito is yan yung kuryente sa Pilipinas. So BC Hydro is every 3 months. Then Telos yung internet, monthly po yan na bayarin. Tapos yung tubig pa, so mga property tax, tsaka insurance, so monthly po yan. So yan na rin po yung mga binabayaran ko ngayon sa sa buwan-buwan. So sa tingin ko, kung hindi po ako mag-overtime, hindi ko talaga kayang bayaran yung mga bayarin namin, yung mga bills namin buwan-buwan. So kailangan po rin para talagang mag-overtime kasi kahit papano ma-settle mo yung mga expenses. Kasi kung aasa lang po ako sa regular na trabaho ko at ganyan yung mga binabayaran ko, hindi po talaga kakayanin. Kaya yung mga iba, magtataka sila bakit trabaho daw ng trabaho si ganito or panay daw overtime. Pero hindi nila alam na sa tingin nyo ba, ang tao ba, gusto ba niyang magtrabaho araw-araw? Sa tingin nyo ba, gusto nyo bang mag-overtime kung alam niyang kaya niyang bayaran yung expenses buwan-buwan? Diba? Hindi ganoon. Kaya hindi nila alam kasi kung ano yung struggle ng isang tao. Basta agad na sila nagja-judge. So, ayun yung masasabi ko sa na-experience ko. Sana yung mga
ibang tao na agad-agad nagko-komentaryo sa isang tao, bakit ganito, ganyan, ganito. Hindi nila kasi alam yung totoong pangyayari. Kaya wag na lang mag-judge. Intindihin nyo na lang yung buhay nyo kasi hindi nyo alam kung ano yung buhay nila. So, ganun na lang. Pero kung isa kang mapalad na dumating dito sa Canada at marami kayong pera, marami kayong na savings, so maswerte po kayo kasi wala kayong struggle o wala po kayong pinoproblema sa pera kahit hindi kayo magtrabaho or kahit hindi kayo mag-overtime, ay kayang-kaya yung bayaran or tustusin kung ano man yung pangangailangan nyo buwan-buwan dito. Pero sa amin kasi, hindi naman kami katulad nyo na maraming pera at maraming savings. So, syempre, nagkakaroon po kami ng struggle sa financial. Kaya, yung sinasabi ko, kung mag-overtime man si ganito o mag-overtime si ganyan, huwag nyo na lang magkomentaryo bakit trabaho ng trabaho si ganito. Ganito hindi nagpapahinga. O sige, sa akin yan lang yung savings nyo, ibigay nyo sa akin para makita nyo hindi ako magtrabaho, di ba? Ganon. So, joke lang. Yun, kasi sa akin naman, ipapriority ko pa din yung health ko. Hindi naman talaga ako nagtatrabaho talaga kasi mauubor-patig ka naman eh. Kahit gusto ko magtrabaho araw-araw, hindi naman po ako na-approve kasi kung minsan, 4 na araw akong day off. Isa lang akong maa-approve dyan. Kung minsan, di pa nga ako na-approve dyan. Hindi ako nag-granted. So, 4 na araw akong day off. So, makakapagpahinga pa rin ako. Or kung, pag maswerte-swerte, ganon, sa 4 na day off ko, makapick ako ng 2. Yung 2, mag-overtime pa rin ako. 4 na araw ako magtrabaho, 4 na araw akong day off. Yung 2, overtime ko yon. So, yung 2, pahinga ko. So, hindi naman po ako yung 4 na araw araw-araw ako nagtatrabaho. Hindi po ganon. Kaya, hindi po nila kasi alam kung ano yung totoo, kung ano yung nangyayari. Kaya, mabilis lang silang magsalita or mag-judge kasi hindi po nila alam yung totoo. So, kung yung mga ganong tao, hindi ko na lang pinapatulan or pinagdadasal ko na lang sila kasi hindi naman nila babayaran yung yung financial ko di ba? Hindi ka naman nila tutulungan financially So, bakit ko pa sila iintindihin? So, yun yung sinishare ko lang sa inyo sa ngayon na experience ko na open work permit na ako. So, ayan. So, ayan yung mga tapos yung mga ibang ibang advice pa is dapat daw is binabudget daw yung marunong lang kasi sabihin na i-budget pero pag nasa sayo na, napakahirap po mag-budget. Lalong-lalo na po dito sa Canada guys, ang mahal ng mga grocery, hindi mo naman pwedeng tipirin yung sarili mo. Kasi sa amin, kahit ganyan na na kami, tight na kami sa budget, hindi po namin tinitipid pagdating sa pagkain. Kasi bakit mo titipidin yung sa pagkain? Kasi yun lang yung lakas mo sa katawan sa araw-araw para makapagtrabaho ka. So, pagdating sa pagkain, hindi po kami nagtitipid dyan. Kahit wala na kaming pera dyan guys, basta makakain namin yung gusto namin. So, hindi po kami nagtitipid pagdating sa pagkain. Tapos, sa gas naman, hindi ka naman pwede magtipid or i-budget ang gas kasi ginagamit mo naman araw-araw yung sasakyan, di ba? So, hindi ka pwedeng magtipid dyan kasi hindi mo naman pwedeng sabihin yung sasakyan mo ay, oy, magtipid tayo sa gas kasi mahal ang kulang ang pera namin. Hindi mo naman pwedeng sabihin ng ganon. Tapos pagdating naman sa sa sasakyan naman, hindi mo naman pwedeng bawasan yung monthly mo or bi-weekly mo. Mayroon na talagang nakasettled na monthly mo or bi-weekly mo na bayarin sa sasakyan. Pagdating sa bahay din, ganun din. So monthly po ako nagbabayad dito sa mortgage namin. So na yon, fix na po yung binabayaran ko monthly. So ang hirap talaga kasi siguro sa pagkakamali ko siguro guys, nagsabay-sabay siguro yung yung pagkuha namin. Kasi yung sasakyan namin is brand new. Kinuha namin September 2024. Tapos
itong bahay, kinuha ko po is nung December 2024. So, ilang buwan lang din po lang yon. So, doon ko po siguro nakikita yung problema. Bakit po kami, problema ngayon sa pinansyal kasi sa sasakyan tsaka sa bahay. Pero sa bahay parang wala akong nakikitang problema kasi ang dating bayarin ko doon sa bahay namin, sa basement pa lang yung guys hindi pa sa amin yon, 1,500. So 1,500 monthly ang binabayaran ko doon sa dating tinitirahan namin. So dito sa bahay na kinuha ko guys, which is condo, hindi naman siya totally whole house. Medyo mababa doon sa 1,500. So sa tingin ko parang ano lang din, pero dahil siguro ang reason kaya kami nagkakaroon ng problema ngayon sa expenses sa mga financial kasi yung asawa ko is walang trabaho ngayon. Although may trabaho siya pero hindi pa rin sapat yung isang trabaho lang niya. Kasi lalong-lalo ako guys ngayon, walang masyado akong overtime ngayon. Sabi ko nga kanina, hindi po ako masyadong nagtatrabaho ngayon kasi hindi naman po ako na-approve. Kasi dito sa sa trabaho ko, based on seniority yan. Kung may nag-apply sa'yo more than seniority sa'yo, so hindi ka ma-approve sa overtime. So kaya ang nangyari niyan, yung 4 na araw ko or 3 araw ko, kuminsan na day off, wala pa akong trabaho niyan kasi mahirap makakuha ng overtime. So then, yung asawa ko isang trabaho lang siya. So hindi talaga kakayanin. Yun ang nakikita ko na ang open work permit, lalong-lalo na may mga bayaran na sasakyan tsaka sa bahay, kung iisa ka lang ng trabaho tapos hindi naman kalakihan yung ano niya, yung sweldo niya, hindi kayang tustusan. Pero kung malaki-laki siguro yung ano niya, yung sahod niya, baka siguro kaya pa. Tapos sa akin ganun din, kaya pa siguro. Yun yung nakikita kong problema siguro dahil mali yung sahod niya, tapos isa lang yung job ang tinatrabaho niya ngayon, tapos yung sa akin, kaya ganun. Pero sa akin naman guys, hindi naman ako nawawala ng pag-asa kasi sabi ko nga palagi, habang may buhay may pag-asa. Ano lang yan, pagsubok lang yan, ano lang yan, expenses lang yan, yung problema na yan. Pero ano pa rin, naniniwala po ako na may solusyon naman dyan. Siguro sa ngayon, ganyan, pero in the near future or sa makakasurvive din po kami. So ayun, sana sa inopen ko dito guys, walang magdi-disclaimer o walang magbabash sa akin kasi yun ang po yung sinasabi ko, mga struggle dito sa Canada. Hindi po basta-basta pumunta sa ibang bansa, lalo na po dito, galing ka Pilipinas, punta ka ng Canada. Hindi po madali ang mamuhay dito sa Canada. Yung mga iba, akala nila, ay nag-Canada na, akala nila, dami ng pera, hayay-hay na. Hindi po, kasi ang layo po ng pinagkaiba. Kasi sa Pilipinas, hindi ko naman po naranasan yung ganito talaga na, na problema na tinatamas namin ngayon. Dito sa Canada kasi wala kang aasahan. Kaming 3 lang. So, kayo-kayo lang, ikot-ikot lang ng ganon. So, kayo nang bahala kung paano nyo ayusin or paano nyo, anong best way o anong solusyon. Kaya lang kasi madaling magsalita yung aayusin, ganon. Pero kung walang kikilos, hindi mo tulungan sarili mo, wala pa rin, dyan pa rin kayo. Hindi pa rin kayo, makakasurvive. Kung isa sa inyo ay walang kikilos, aasa lang doon sa isang trabaho, ay wala talaga. Tapos yung mga ibang open work permit, kahit hindi na tapos silang nag-aral, tapos na nag-aral yung asawa nila, double, triple job pa rin sila. Kasi naintindihan ko naman po yun. Hindi ko po yung ginajudge kung bakit si open work permit nila ay tatlong trabaho pa din o 2 trabaho pa din sila. Kasi, na-experience ko yung sa akin So, bakit sa kanila hindi? Kumbaga, nagtatrabaho pa rin sila kasi
syempre, ang daming ang bills, ang daming binabayaran. So, hindi natin alam kung ano yung mga ibang binabayaran pa nila. So, yung iba pa, ang tinatapik ko lang dito, bahay, pagkain, sasakyan, telos, basic hydro, electricity, basic hydro, tsaka yung water, ganon, PNG, mga ganon. So, iba-ibang mga bayarin dito sa Canada, guys. Yung sinasabi ko, yung mga bills po namin. Pero sa mga iba, may mga insurance pa nga nila yan, life insurance, health insurance, insurance ng mga anak nila. So, hindi po natin pwedeng i-judge yung ibang tao na bakit trabaho ng trabaho or bakit si upong permit niya 2 beses yung trabaho niya, 3 beses yung tinatrabaho niya, kasi hindi po natin alam kung ano yung mga monthly expenses po nila. So pagdating po dyan, no comment po ako dyan, kasi sa experience ko ay ganun din po ako, pero hindi kami pare-parehong kung binabayaran. So wala pa akong masay dyan, guys. So ayun, dito sa Canada, kailangan mong lumaban at kailangan mong magpakatatag, kasi kung hindi mo kayang labanan kung ano man yung mga tinatamasa mo ngayon, ay wala, talo ka. Sayang yung sayang yung pinagpaguran, or sayang yung mga sinacrifice natin kung papatalo lang tayo sa mga ganyan. So, lalaban lang tayo, dasal, tapos wag na natin itindihin kung ano man yung so, tuloy ang buhay. So, siguro hanggang dito lamang, guys. So, kung may maisip ako ulit, or kung nanonood ka sa channel ko, guys, pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung ano din yung mga struggle dyan dito sa Canada. After bago kayo nag-aral o bago kayo dumating sa Canada at after kayo nag-aral. So, paki-comment diyan sa guys sa baba kung nanonood ka sa channel ko. So, hanggang sa muli, maraming salamat po ulit sa mga nanood ng aking vlog ngayong araw na to. Then, syempre, bagong araw na naman po tayo, bagong vlog. Then, hanggang sa muli, maraming salamat sa nanonood ulit. Bye!